'Di ba? Si Olaybar Kasi, na bakit kasi merong Pam, bakit? Kasi maliban sa kalyado, kakuntsaba ito ng Pangulo. At takot na takot ang isang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na talagang kastiguhin niya tong mga opisyalis na to. Kasi baka mag-alasaldi ko ang mga to. Baka kubanta at baka panindigan o baka kumpirmahin yung mga naunang pahayag ni Congressman Saldico na nakapagtataka naman tahimik. di umano ang talagang taliwas si Ted Herbosa ng Department of Health. Sa tingin mo, is it time for him to go? Dapat noon Ito, pa. yun. Yun ang Dapat noon pa. sinasabi natin. Yan ang Oo. sinasabi natin. Dapat noon pa because if iiwan ni Ted Herbosa ang DOH, Marlon, sino sa tingin mo ang uupo dyan at malilinis lahat ng kalat at mapupunan lahat ng sinimot niya mula sa kaban ng ahensya ang magiging successful pa. You have to remember, Marlon, you only have a remaining of 1.5 years. Pag sinabi natin 1.5 years, because come 2028, ilang buwan ka lang nakaupo dyan. Sobrang lame duck ka na nun. Sobrang lame duck ka na nun. At ano pa ang magagawa ng bagong DOH Secretary sa mga hinaing at hikahos na meron ang ating mamamayang Pilipino pagdating sa kanilang karapatang pangkalusugan? Ano pang magagawa niya? Meron na Yeah. bang maingay, Marlon? Baka meron ka namang ano dyan. Baka meron kang information. May maingay na ba kung sino ang uupo sa DOH? Sa ngayon, wala pa. Ikaw, baka pwede mo i-share. Wala din, Marlon. Pero simulan natin sa mga logo na yan. Ang Department of Health, of course, Ted Herbosa, he needs to go. And you have to remember, Ted Herbosa is, ano siya ni Martin Romualdez, Marlon? Fraternity brother, saka ni Boying Rimulya. Yes, kaya alam na this, 'di ba? Kapag magkakahilat siya ang inyong mga bituka or kahilat yan ng bituka ninyo si Martin Romualdez at kahilat yan ng inyong bituka si Boying Remulla, tama ba? Yes, tama. Boying Rimulya. Well, we already know na wala kang tino, kundi kung ano lang din yung selfish motives na meron yung ibang mga brad mo, 'di ba? Yeah. Eto, yung pangalawang logo, Marlon, Kagawaran ng Edukasyon or Department of Education. Do you So, think, si Sani Angara, yes, Pam, tahimik nga si Secretary Sani doon sa pagkakasangkot nung tao niya at fraternity brother niya rin na si Yusek Olaybar, di ba? oo, Diyos ko. Nasa si Yusek Olaybar, bakit ang nakaposas ay isang General Pokis. Bakit hindi isang Olaybar ang nakaposas, Marlon? Bakit hindi isang Adrian Bersamin ang nakaposas? Bakit hindi isang Amena Pangandaman ang nakaposas? Bakit hindi isang Manny Bunuan ang nakaposas? Marlon, bakit? Di ba? Si Olaybar na doon, bakit Kasi merong Pam, bakit? Kasi maliban sa kalyado, kakuntsaba ito ng Pangulo. At takot na takot ang isang Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na talagang kastiguhin niya tong mga opisyalis na to. Kasi baka mag-alasaldi ko ang mga to. Baka kubanta at baka panindigan o baka kumpirmahin yung mga naunang pahayag ni Congressman Saldico na nakapagtataka naman tahimik ngayon. So, ganun ang naging ex-deal, Marlon? Hindi ako kakanta, wag mo akong kakantiin? Naman. Tahimik ka na lang dyan. Steady pulso ka lang dyan para tahimik lahat. Walang makasuhan at walang maaaresto. At nakaraos na naging merry ang Christmas niyo. Yan kasi nagiging problema, Marlon, kapag yung yung style of management mo padrino system. Hindi mo tuloy ma-call out, no? Yung padrino system ninyo, nag-benefit kayo na I want to make nakaw, you make nakaw for me, but I will not touch you or I will stay quiet about it. Medyo kontrahin ko lang ng konti yung padrino system. Pag nating kalimutan ng PRRD. Yung itinalaga niya, Assistant Commissioner ng Bureau of Immigrations, pinakulong mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang masangkot sa korupsyon.
At itong mga tinalagang ito, fraternity brother nila, ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ano pangalan nito mga to? Si Argosino at saka si Michael Robles. Diba? Na hanggang ngayon, nakakulong. Ibig sabihin, walang pakel at hindi kailangan ng hindi kailangan magsalita ng isang catchy word ng isang PRRD. Basta ang sa kanya, ipakulong yan. Kasuhan yan. Kahit fraternity brother ko yan. At yan hanggang ngayon nakakulong pa. Ngayon, tong mga to, mga nagsipag-resign tapos wala nang ginagawa ang gobyerno, hindi na hinahabol. Talagang, okay, pinaka-scapegoat mo na, mag-resign ka. Tapos hindi ka nahahabulin ng gobyerno to. Wala nang accountability. Dahil umpisa pa lang, walang transparency. Oh, well, it will work. Padrino system will work kung matino yung nasa tuktok, Marlon. Kung matino, matino ang isang Tatay Digong, matino ang isang PRR. Tama ka, Pam. Tama ka. It will work. Pero kung yung Padrino system ninyo, yung mafia style na meron kayong gustong gawin, meron kayong krimen na talagang pinagpaplanuhan bilang mga magkakaibigan, it will only lead you to failure. The direction that you're going through now is because ikaw ang leader ng mafia. Sino nagsabi niyan? Dating Congressman Mike Defensor. Diba? Ha? Ikaw ang leader ng mafia. Ang susunod na Marlon, DepDev or ano tong DepDev? Department of Development? Ito pala yung dating NEDA. Kaya pala yung DepDev. Importante niyan. Totoo, pero I don't think may magagawa kayo dahil mas malaki yung sakop ng giniba ninyo, ng inyong ninakaw. I don't think meron kayong magagawa para mapunan yung deficit ng bansang ito. Wala na. Kasi nga Marlon, wala rin namang investors eh. Do you honestly believe sa NEDA na yan, kapag may pumasok na investor, makakaalwan tayo sa ekonomiya? Hindi. Hindi. Unang-una, Pam, walang papasok na investor. Kasi bat-bat ng korupsyon ng gobyerno to. At ang daming problema. Diba? Sinasabi na natin yung red tape, yung mataas na singil ng kuryente, yung talamak na traffic, malalang krimen. Diba? Paano ang isang dayuhang mamumuhunan? Paano may enganyong mag-invest dito sa Pilipinas? Kung lahat ng mga aspetong negatibo, sinakop na, pinakyaw na ng Pilipinas. Ito Marlon, yung susunod Department of Transportation, medyo controversial to Marlon. Dahil sinasabi, ito itakil na natin, Department of Transportation at yung pinaka nasa ilalim na nasa gitna na DPWH. Ang sabi lang di umano, ibabalik lang si Vince Dizon na nasa DPWH ngayon sa DOTR kung saan siya naman hinugot para pumunta dyan sa DPWH. Hindi, anong mangyayari? Wala kang achievement sa DPWH, tapos babalikan mo na naman yung dati mong pinuntahan na meron naman ng nakaupo. Anong tawag? Yan yung mga taong kapit tuko. Ba't di ka na mag-resign? Diba? Resign ka na lang. Actually, mga 2 months ago, naging topic ko to sa T.O.P. ni Puri na si Vince Dizon tatanggalin sa DPWH at ibabalik sa Department of Transportation. So mukhang nagkakalinaw, no? Anyway, ang catch dito, Vince Dizon, aalis ka rin lang naman ng DPWH at babalikan mo yung Department of Transportation. Bakit hindi mo muna bigyang linaw? Hindi ka muna magsalita patungkol doon sa Cabral Files. Kasi kapag hindi ka nagsalita at hindi mo pinanindigan yung laman ng Cabral Files, ibig sabihin, ikaw mismo ay kumukonsinti at ikaw mismo ay nagpapagamit sa talamak na korupsyon ng departamentong hinahawakan mo ngayon at lilisanin mo sa mga susunod na araw. Marlon, kapag yan nagsalita, di wala siyang pwestong babalikan sa DOTR. Yan naman ang kalakaran ngayon Gusto nila may pwesto sila para meron silang access sa kaban ng bayan. Diba? Yun ang problema talaga no?
ng mga tao sa gobyerno, wala yung prinsipyo ng bayan muna bago sarili. Talagang Wala. tong mga to, sarili muna bago bayan, di ba? Bulsa Kahit, muna bago bayan. kahit nga Marlon yung party list na bayan muna, ano yung bayan muna Mm. bago sa, kanino Yes, slogan niya oo. ng party list? Oo. Oo. Di ba? Dahil nga Bagong nasa bayan muna, oo. Oh, dahil nga nandiyan sila sa Kongreso at yung Kongreso ay sadya naman yung alam mo yung bahid na meron sila sa rungis nila. Even alam mo Marlon, kahapon even doon sa interview ni Kong Kulong kay Alvin and Tourism sa The Hague, ayaw na nga magpatawag ni Kong Kulong ng congressman. Pulong na lang Yes. daw, pulong na lang daw. 'Di ba ganun yung although hindi ko masyado naiintindihan yung pagkakabisaya nila, pero nakukuha ko yung gist na wag nang kong pulong na lang dahil yung mga congressman kahit yung natitirang matitino dahil nga mas marami ang mga buhaya, kahit yung mga matino, nahihiya nang gamitin yung totoo namang title na binigay sa kanila ng mga bumoto sa kanila. 'Di ba? Grabe, no? Grabe, So, no? yeah, DICT tong susunod, Marlon. Yan parang merong thumb mark na na logo na yan. Yan na. DICT, kamusta naman yung Kamusta naman yung internet connection natin? And ano pinagkakaabalahan nyo? I-monitor yung mga yung mga kumakalaban sa gobyerno? Kamusta kayo dyan, di ba? And dapat wala talaga kahit pabago-bago pa ng ulo o cabinet secretaries ang bawat departamento, kung ang mismong chief executive ay bulok pa rin ang mga department na to. Huwag nating kalimutan. Di ba kailan to, yung humingi pa o inatasan pa ng isang Marcos Jr. na magsumite ng kanilang courtesy resignations ang mga cabinet secretaries. Tapos ang tinumbok lamang nila ay si Solicitor General Medardo Guevara na tumutol at tumuligsa doon sa ginawang pagpapakidnap kay PRRD. Ano nangyari? Ano nangyari doon sa cosmetic na na move nyo, na courtesy resignation? Tapos ngayon magkakaroon na naman kayo ng balasahan para alin? Para magbago, mapagtakpan kunwari yung mapagtakpan na naman tong usapin ng flood control scandal. At para masabi may ginagawa na naman kayong aksyon para labanan yung talamak na korupsyon. Na nahagip naman din ng courtesy resignation na yon na cosmetic change, Marlon, si Loy Saga ng DENR na walang ginawa kundi mag-travel lang. So of course, kasama din dyan yung DENR na mapapalitan because Marlon very disappointing yung ginawa nila sa Monterazas, yun sa Cebu. Yes, tama, Pam. Tama. Bundok na kinalbo ninyo na nakapagtayo ng mga condo units doon. Di ba? Oo. And may nangyari na ba para mapanagot sila itong mga taong sangkot na to? May linaw ba para mabigyan ng mustisya yung pagkawala o pagyao ng kanilang pamilya dahil sa baha at para maibalik yung mga nasirang kabahayan nila? Wala talaga napakabulok ng gobyerno to at talagang ang Marcos Jr. walang malasakit sa mga kababayan natin. Eto, Marlo, balikan ko lang yung sa DOTR, no? Kung sakaling babalik nga doon si Vince Dizon, sino na naman ang magpapatiwakal sa ito hindi nakakatawa pero matatawa ka na lang sa sarcasm ng sitwasyon, no? Sino na naman ang magpapatiwakal dyan dahil Vince Dizon hindi mo titindigan? Di ba? May naririnig ako yung pangalan, Stanley tama ba? Para pumunta sa sa tourism na nasa isip ko. Stanley na si transportation, binalikan ko lang because I want to say na sino na naman ang hindi titindigan ni Vince Dizon para magkaroon ng depresyon na kagaya ni Cathy Cabral at makaisip ng kung anong gagawin sa kanyang buhay dyan sa transportation kapag bumalik ka dyan. Para kanino ka, Vince Dizon? Kung para ka lamang kay Bongbong Marcos, humingi ka na ng rektang posisyon dyan sa Office of the President. Kunin mo yung naiwan ni Adrian Bersamin. Doon nang rekta ka na.
wag ka nang nagpapakaputa sa iba-ibang ahensya. Nakala mo naman magagawa ka talaga. Kung may magagawa ka talaga. Wag mo nang ipokpok ang sarili mo na para magpalipat-lipat ng ahensya. Kung pwesto lang din naman ang gusto mo, edi hingin mo ng rekta kung ano yung iniwan iniwan ng office ni JPE. Yung iniwan na posisyon ni sino yun, Marlon? Yung sa OES, Office of the Executive Secretary. Kaya lang, hindi ka yata bata ni Recto, no? Kaya hindi ka makakakuha ng Magkaibigan posisyon. sila. Sigurado ako, magkaibigan sila. Sigurado ako dahil nagkasama sila sa Senado. Pam, ang Oo. una, nakakabilib ang isang Vince Dizon nung sabihin niya na pag nag-ocular inspection siya, galit na galit siya, nagmumura. Tapos sabi niya, hindi gawa ng tao to eh. Gawa ng hayop to. O asan ngayon, Vince Dizon? Yung sinasabi mong hindi gawa ng tao to. Yan bang ginagawa mong pananahimik? Gawa ng tao? Gawain ng isang matinong tao? Di ba? Tao ka O ba? gawain din ng isang hayop na taong gobyerno? Ewan ko kay Vince, yung mga katete kaebo natin dyan, memurit na ne? Memurit na ka, Vince. Yeah, Nako. kapampangan si Vince ha. Kapampangan Hmm. si Vince. Ala na kang tino, tabaluke ka na ang gewa mo. Pero Marlon, ito ang nakakabahala. Kung si Vince Dizon, babalik sa Department of Transportation. Ha? Sige, since nasimulan mo na yan, sino naman ang uupo muli na magpoprotekta, Marlon, sa mga sinabi nilang walang insertion naman pero talagang inilaban. You have to remember, inilalaban ni Vince Dizon ang budget ng DPWH to the point na umeksena siya sa bicameral session or committee hearing, no? Marlon, nakakatakot kapag ang umupo dyan ay isang developer. Ang negosyo developer. Di ba? Parang si Aliling to sinasabi mo, Pam. Marlon, question nga. Si Aliling ba kamag-anak ni Trililing? Tunog eh, no? Grabe. Oh. Nakakatakot na ang iuupo mo dyan isang developer. No, dahil Marlon, narinig na lang naman natin to ano na to usapin naman na to na paano kung si John Aliling ang ipalit sa DPWH? Pwede ba nating gamitin yung lagi nilang ginagamit na conflict of interest? Tama ka, Pam. Tama ka. Kasi si Aliling, may-ari ng Jose Aliling Construction Management Inc. True. Lagi kong nakikita yan, Marlon, sa mga nakapaskil sa kapag merong mga, halimbawa, soon to rise, yung mga ganon, di ba, na parang purification, condominium property, blah, blah, blah. Wow. Tapos, developed by Aliling Properties, yada, yada. Di ba? So, ibig sabihin, development sila, construction sila. Yan na nga ang naging issue natin, Marlon, sa Congress. Yung mga congressmen ngayon, hindi na talaga yung nirerepresenta nila ang kanilang nirerepresenta, demarginalized, sorry. Hindi na yung marginalized sector ang nirerepresenta nila sa loob. Negosyo na nila. Di ba karamihan sa mga congressmen contractors? Tapos mag-uupo ka ng contractor sa DPWH? Ng isang sekretary, no? And wag nating kalimutan, Pam, dati ring sekretary ng Human Settlement and Urban Development, si Jose Aliling. Di ba? Ngayon, bilang sekretary ng DH-SUD, ano na ba nagawa mo? Ano ba accomplishment mo? At ano ba legacy mo? Tapos ngayon, dadali mo sa DPWH? Ano na naman gagawin mo dyan? Naka-accomplish ba siya, Marlon, ng million units of housing for this year? Or no, not for last year. Ilan ang housing units na napatayo ng isang Aliling? Ano ba? Wala akong narinig eh. Kasi ang target, di ba? Remember, ang target 1 million per year, di ba? Per year. Kumusta naman? Yung Marlon, ang classroom, Marlon, bungalow type na building. Ano siya? Horizontal construction, no? Hindi siya vertical. So, horizontal siya na hindi mo nga nagawa na ilang libo, kundi ang nagawa nyo lang 22 units. Ano pa yung vertical na high-rise, mid-rise na yan? Diba? Na mga buildings, tapos lilipat ka na naman sa DPWH. Nire-recycle lang ng gobyerno to yung mga tao na para ilagay niya sa kabinete.
Foreign Affairs, Marlon, nalundagan natin. Paano ninyo maibabalik ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa inyo kung kayo mismo may kamay kahit papano sa pagpapakidnap kay PRRD? Ha? Anong foreign affairs ang inyong madedevelop sa Asian countries na nakapalibot sa atin, Marlon, kung pinagtatawanan tayo dahil inyong isinuko ang isa nating kabaro, ang isa nating kababayan sa mga banyaga? Anong affairs? Anong foreign affairs? Anong bilateral, trilateral trade and union na meron tayong madedevelop dyan sa sa mga kapitbahay natin? And speaking of foreign affairs, kamusta naman? Special Envoy to China, Michael Ma. Nasaan na kaya yan, no? Anong ginagawa mo ngayon, di ba? Tourism. Si Maynard mo, kamusta? Tourism, yung git ko nga eh. Ang narinig ko talaga si Stanley Nang. So hindi pa tayo sure dito, no? Alam ko si Stanley dati sa Philippine Airlines. And we'll see, tingnan natin. Isang corporate guy na papasok sa gobyerno, di ba? Philippine Airlines, baba ang domestic fares, Marlon, para at least ang ating mga kababayan ma-explore ang ganda ng ating Pilipinas. Ang papunta ba ng Siargao will still cost 40,000 pesos? Yung pagbaba ng mga airfare, kasing labo ng pagbaba sa pwesto ng isang Marcos Jr. Oo. Oo, no? Diyos ko, ang sakit-sakit sa bulsa. Yung nga lang gusto mong sebuletsyon, Marlon. Diyos ko, ang pamasahe, 15,000, 27,000. Parang, Diyos ko, parang nakapunta ka na ng ibang bansa sa ganong halaga eh. Ito, Marlon, ang nakakatakot bago tayo magtapos, no? Balikan lang din natin ang kagawaran ng edukasyon or DepEd. Nababalita kasi na ang uupo sa DepEd ay manggagaling sa Congress. Sino yan? Natatandaan mo ba, parang rin to, parang Kiko din ang pangalan nito. Hindi natin alam kung may katotohanan o wala eh. So parang Kiko Benitez ang pangalan eh. Oh. Parang Kiko Benitez, Marlon. Hindi natin alam ha. Kung si Kiko, is Kiko Benitez one and the same as the name na congressman ngayon? Hindi natin alam. Maaaring si Kiko Benitez isang pribadong tao na manggagaling sa isang corporate world. Marlon, natatandaan mo ang kwento ni VP Sara kung saan siya ay nilapitan ng mga congressman at sinabi, ano ang atin dyan? Dahil may isiningit kami dyan. Paano tayo kikita sa DepEd? Dahil hindi, di ba? Ibig sabihin nun, dapat wala nang isang Dracula mula sa Congress ang kailangan pumunta sa DepEd para higupin yung blood bank na meron ang kagawaran, di ba? And of course, dahil sinasabi nila na malinis ang budget ngayong 2026 at ginawa na nila ulit constitutional, Marlon, ang budget ng Department of Education na ito na ngayon ang merong pinakamalaking slice ng pizza pie. Siyempre, ang iuupo nila dyan, tao nila. Siya may pinakamalaking pondo eh. Dahil yun ang sinasabi ng konstitusyon. Kung congressman nang uupo dyan, di alam mo na kung saan isisifone or saan ifa-funnel ng congressman na yan yung budget ng edukasyon. 22 na naman ba ang classrooms na magagawa nila? Yeah, yun sana, Pam, no? Dapat seryosohin nila at maging sensitibo sila patungkol sa aspeto ng edukasyon, sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Actually, hindi lamang na ma-issue to ng ng kakulangan ng classrooms. Issue rin to ng sapat na pasahod at tamang trainings sa ating mga pampublikong guro. At issue din to ng kalidad ng edukasyon, Marlon. Tama. Kasi kung may sapat na trainings, sigurado yung quality ng education gaganda. Tama ka dyan. Yun lang, no, nakakatakot dahil budget. Tapos na ang budget season, Marlon. We have to remember last year, Marlon, mid-year pa lang, halos 85% na ng budget ang nirelease ni Amena Pangandaman na hindi natin alam kung nasaan ngayon, ang narelease sa kabuuan ng budget ng 2025.
Ilang percent, Marlon, ang marirelease na budget this year? Ngayong alam natin na ang negative 3% or negative 15% is putting Marcos Jr. Under fire. 'Di ba? Kasi kapag ikaw, Marlon, alam mong ginugurgur ka ng ratings mo, anong gagawin mo? Hanggat may access ka, kukupit at kukupit at kukupit ka. Anyway, Pam, napirmahan na rin naman yung pambansang budget para sa taong ito. No? Shoutout na lang tayo sa mga maestrado sa Supreme Court. Mga kagalang-galang na Supreme Court Justices. Boss, manager, amo, ano pa gagawin nyo? Asa na yung pagdinig? Oral argument man lang muna para naman doon sa vice scam anomaly. Bakit ngayon sobrang busy nyo at hindi nyo binibigyang prioridad at walang sense of urgency para tugunan yung inihaing kaso hinggil sa maanumalyang national budget nung taong 2025. Sana naman, aksyonan nyo na ito. Kasi nakakainayang. Parang gusto kong maniwala na aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Oh, Pilipino rin ho naman kayo eh. Tama. May mga bata din po sa pamilya ninyo na siyang magmamana ng kaguluhan, meron tayong iiwan kung hindi po ninyo tutugunan yung mga panawagan ng maraming sambayan ng Pilipino. Nabigyan ho sila ng hustisya at katarungan sa mga inhustisya na meron si Bongbong Marcos. Patulong naman po, please. Alam naman namin mga professional kayo. Hindi nga kayo magiging justices kung hindi kayo super duper professional. Pero kailangan din dito, bukod sa pagiging professional, yung konsensya na lang. Konsensya na lang dahil bangkarote na po yung kaban ng bayan. Kawawa na po si Juan de la Cruz at higit na kawawa yung mga susunod na henerasyon ng lahing Pilipino. And of course, dahil dyan, no, Marlon, never ever tayong maaawa sa kakayanan ng ating puso na mahalin ang ating bansa. So tayo pong lahat na tunay na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas, patuloy natin itong ipaglaban. Patuloy po natin itong mahalin.